Inglaterra laban sa Argentina, dalawang kampiyon ng mundo, dalawang makasaysayang koponan. Isang tunggalian na nag-iwan ng ilan sa mga pinakatumatak na mga laban sa kasaysayan ng putbol. At ngayon, muli na namang magkakaharap para sa isang napakagandang gantimpala. Isang pwesto sa Grand Final ng World Cup 2026. Gaganapin ang laban sa ika-15 ng Hulyo sa estadyo ng Atlanta kung saan nakataya ang tiket papunta sa final. Ang magiging lugar ay ang kahanga-hangang Atlanta Stadium kung saan inaasahan ang punong-puno na mahigit 70,000 na manonood at isang napakagandang atmosfera. Libu-libong mga Argentino ang naglakbay mula sa iba't ibang bahagi ng kontinente ng Amerika upang samahan ng Albiceleste habang ang mga tagahanga ng Ingles ay dumagsari ng napakarami upang itulak ang Three Lions papunta sa isa pang World Cup final. Dumating ang Argentina matapos talunin ang Switzerland sa iskor na 3-1 sa quarterfinals, patunay na isa pa rin sila sa pinakakumpletong koponan sa torneo. Muli, pinatunayan ng koponan ni Lionel Scaloni ang kanilang karakter, personalidad at husay sa paglutas ng laban sa pinakamataas na antas. Samantala, tinalo ng Inglaterra ang Noruega sa iskor na 2-1. Sa matinding laban, napatunayan nilang kaya nilang sumabay sa pressure. Ngayon, wala nang puwang sa pagkakamali at pangalawang pagkakataon. Wala nang laban para makabawi, wala nang bukas. Ang mananalo ay lalaban para maiangat ang World Cup. Ang matatalo ay kailangang isuko ang kanilang pangarap, kaya milyon-milyong tagahanga ang naghahanap ng parehong impormasyon. Anong oras maglalaro ang Inglaterra laban sa Argentina? Sa Espanya, Peninsular at Baleares, magsisimula ito ng alas 9 ng gabi. Sa Canarias, magsisimula ito ng alas 8 ng gabi. Sa Inglaterra, magsisimula ang laro ng alas 8 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula rin ito ng alas 8 ng gabi. Sa Argentina, magsisimula ang laban ng alas 4 ng hapon. Sa Uruguay, Brazil at Paraguay, magsisimula rin ito ng alas 4 ng hapon. Sa Chile, Bolivia at Venezuela, magsisimula ito ng 3 PM. Sa Colombia, Peru, Ecuador at Panama, magsisimula ang laban ng 2 PM. Sa Mexico, ayon sa Central Time, ang laban ay alas 2 ng hapon. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng 1 ng hapon. Sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ito ng 3 ng hapon. Kung nanonood kayo mula Estados Unidos, East Coast, New York, Miami, Orlando at Atlanta, alas 3 ng hapon. Central Zone, Chicago, Dallas, Houston, alas 2 ng hapon. Mountain Zone, Denver, alauna ng hapon. West Coast, Los Angeles, San Francisco at Seattle, alas 12 ng tanghali. Sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, alas 3 ng hapon. Winnipeg, alas 2 ng hapon. Calgary at Edmonton, alauna ng hapon. Vancouver, alas 2 ng tanghali. Kaya alam nyo na, siguraduhin yung tama ang oras nyo dahil ito ay isang makasaysayang semifinal. Hangat ng Inglaterra ang pagbalik sa World Cup Final habang nais ng Argentina na depensahan ng titulo at lumapit pa sa back-to-back na kampyonato. At ngayon, narito na ang impormasyong pinakahinahanap ng lahat. Saan mapapanood ng live ang laban ng Inglaterra kontra Argentina? Kung kayo ay nasa Argentina, mapapanood nyo ng libre ang laban sa Telefe. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa Tiki Sport, Sports at sa platformang BGO na mag-aalok ng espesyal na programa ilang oras bago magsimula ang laban. Live na koneksyon mula Atlanta, taktikal na pagsusuri, panayam at pinakabagong balita tungkol sa koponan ni Lionel Scaloni. Sa Inglaterra, mapapanood ang semifinal sa BBC One, BBC ePlayer at mga opisyal na platform ng torneo. Plataformas oficiales del torneo. Isang espesyal na coverage sa buong araw. Sa Espanya, mapapanood ng buo ang laban sa libreng channel ng Televisión Española. Magiging available din ito sa pamamagitan ng RTV ePlay para mapanood mula sa kahit anong device. Mapapanood din ito sa The Zone na may espesyal na programa para sa World Cup semifinals. Sa Portugal, Sport TV ang nangangasiwa sa pagsasahimpapawid. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5, Las Estrellas TDN at 2DN ViX. Sa Estados Unidos, may 2 paraan para mapanood ang laban. Sa Ingles, Fox Sports App, Fox 1. Sa Espanyol, Telemundo Peacock, Fubo. Sa Canada, mapapanood ang retransmisyon sa TSN, CTV, RDS. Sa Timog Amerika, bukod sa D-Sports at DGO, mapapanood din ito sa mga pangunahing pambansang network. Chile, Chilevisión, D-Sports at DGO.
Uruguay, D-Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports at DGO. Brasil, TV Globo, Sport TV at Café TV. Colombia, Caracol Televisión, RCN, D-Sports at DGO. Perú, América Televisión, D-Sports at DGO. Ecuador, Teleamazonas, D-Sports at DGO. Venezuela, Televes, D-Sports at DGO. Bolivia, Red One, Unitel, D-Sports at DGO. Sa gitnang Amerika, ang retransmisyon ay sa Costa Rica, Teletica. Guatemala, Chepin TV. Honduras, Telecentro. El Salvador, PCS. Nicaragua, Canal 10. Panama, RPC TV at PVN. At sa Caribbean, ang mga bansa tulad ng Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba ay maaaring manood ng laban sa pamamagitan ng D-Sports, DGO at mga lokal na operator na may karapatang magpalabas. Matapos nating pag-usapan ng oras at TV channels, tutukan na natin ang laban. Ang posibleng line-up, malalaking individual na tapatan at mga tactical na susi na magpapasya kung sino ang makakapasok sa final. Maaring gumamit ang Inglaterra ng 4-2-3-1, hinahanap ang balanse sa gitna ng midfield at mabilis na galaw sa huling bahagi ng opensa. Sa goal ay si Jordan Pickford. Ang depensa ay maaring binubuo ni na Kyle Walker sa kanan, John Stones at Mark Guy bilang mga sentral na tagapagtanggol. At si Luke Shaw o Lewis Hall sa kaliwang tagapagtanggol. Sa dobleng pibote ay makikita sina Declan Rice at Jude Bellingham. Magkakaroon ng kalayaan si Bellingham na umabante at lumapit sa area ng Argentina habang si Bukayo Saka ay magsisimula sa kanan. Maaring pumasok si Phil Foden sa loob habang si Anthony Gordon ay ako sa kaliwa. Sentro sa opensa si Harry Kane bilang pangunahing striker. Ang Argentina naman, maaring panatilihin ang kanilang karaniwang 4-3, bagaman si Lionel Scaloni ay maaari ring baguhin ang sistema sa kalagitnaan ng laro at gawing 4-2 upang isara ang mga espasyo. Si Emiliano Dibu Martinez ang magiging goalkeeper. Ang depensa ay maaring binubuo ni Nahuel Molina, Christian Romero, Nicolas Otamendi at Nicolas Tagliafico. Sa gitna ng field ay makikita sina Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez at Alexis McAllister. Sa unahan, si Lionel Messi ay magkakaroon ng ganap na kalayaan. Kasama sina Julian Alvarez at Lautaro Martinez, bagaman maaring gumamit si Scaloni ng isang winger na mas malapad ang pwesto kung nais niya ng mas malawak na opensa. Ang unang mahalagang susi ay ang laban ni na Messi at Declan Rice. Sisikapin ng Inglaterra hadlangan si Messi na makakuha ng bola sa pagitan ng mga linya. Kailangang alerto si Rice, ngunit hindi niya ito kaya mag-isa. Pwedeng lumabas sina Stones o Gay mula depensa para harangin ang kapitan ng Argentina at dito lumalabas ang panganib. Kapag iniwan ng sentral ang posisyon para sundan si Messi, pwedeng umatake sina Julian o Lautaro sa bakantang espasyo. Ang isa pang mahalagang labanan ay si Bellingham laban kina Enzo Fernandez at De Paul. Si Bellingham ay mahusay sa paglusot sa mga linya, pagdadala ng bola at pagpasok sa area. Dapat pigilan ng Argentina na mabigyan siya ng bola sa espasyo. Isa pang susi ang magiging laban sa mga banda. Mahalaga ang laban ni Saka kontra Tagliafico. Susubukan ng England na ihiwalay si Saka para kay Bellingham at hanapin ang tira gamit ang kaliwang paa. Kailangang bantayan ng Argentina ang bilis ni Gordon, lalo na kapag umabante si Molina sa posisyon niya. Mahalala rin ang duelo sa pagitan ni Harry Kane at Christian Romero. Hindi lang nananatili si Kane sa loob ng area. Bumababa siya para tumanggap ng bola, hinihila ang depensa at lumilika ng espasyo para sa pag-atake ni Bellingham, Saka at Foden. Kailangang magdesisyon ni Romero kung kailan siya lalabas para habulin ito at kung kailan mananatili sa kanyang posisyon. Susubukan ng Argentina na kontrolin ang ritmo sa pamamagitan ng mahahabang paghawak ng bola. Susubukan na Inglaterra gamitin ang lakas at bilis sa transition at mag-ingat sa set piece. Malakas sa area ng Inglaterra dahil kina Kane, Stones, Gehi, Rice at Bellingham. Delikado rin ang Argentina dahil kina Romero, Otamendi, Lautaro at Julian. Sa ganitong dikitang semifinal, isang corner, free kick o rebound pwedeng magbago ng lahat. May lakas, bilis at kakayahang sumugot ang Inglaterra. May karanasan, karakter at si Messi ang Argentina. At ang kopo ng mas makokontrol ang nerbiyos ay isang hakbang na lang mula sa pag-angat ng World Cup.